Showbiz Fanatics, post ni Mr. Alden Richards patungkol sa blurry photos sa kanyang IG. Si Catherine nga ba ito? I-fact check natin. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course mag-umpisa sa ating updates, nais ko po muna ipaabot ang aking lubos na pasasalamat at yung aking pong pagiging grateful for being sa inyo pong palagian na pagsuporta, panonood, pagtatanggol kay Catherine as well as dito po sa ating channel. Maging sakat din. Salamat po sa inyong mga sweet comments at lagi po inyong sinusuporta ng ating mga updates. And for today's video, nakita ko lang to sa social media na parang binihisan si Miss Catherine Bernardo ng alas bagong superhero. Kasi parang nag-iisip yung mga fanay kung ano po yung mas bagay. Una na gusto maging Marimar siya. Ngayon naman maging superhero. Kasi, well in fact, si Miss Catherine naman is versatile artist siya. So kahit ano pwede. So ngayon, eto na. Let's go back to our topic for today's video. Kung saan, ipinost nga ito ni Miss Catherine or Mr. Alden Richards sa kanyang IG story na nagbigay ng confusion sa lahat ng mga manonood. Sinasabi po nila na yung blurred photos daw na yun, it was Catherine Bernardo na pinost ni Mr. Alden Richards. So dahil dyan, maraming mga nagpi-PM sa akin sa aking Facebook page. I-check ko daw or i-fact check ko kung totoo. So dahil po maraming nagte-chat, eto na nga po tayo, Ito po si Miss Catherine at ito po yung official photo. Makikita nyo po yung babaeng may circle na yan, sinicircle ko. Yan po yung babae na naka-blurred doon po sa photos ni Mr. Alden Richards. Tingnan nyo po parehas po kasi yan Yan po yan. At yan po ay si Miss April Peñaranda, which is siya po yung cousin ni Mr. Alden Richards na super close po sa pamilya ni Alden. Sabi ni Mr. Alden Richards sa mga interview niya noon na si Miss April daw, yung pamilya ni Miss April, sila po yung pinaka-tumulong sa pamilya po ni Mr. Alden Richards nung panahon na sobrang hirap na hirap po sila. Kaya po talagang makikita nyo sa lahat ng mga events, sa lahat ng mga travel ni Mr. Alden Richards, laging kasama si Miss April kasi super close po talaga silang magpinsan. Minsan nga, nung hindi pa nilinaw ni Alden Richards, ay pinagbintangan pa na si April daw ang girlfriend ni Alden. Na natawa lang si Alden nung pinaliwanag niya na si April nga ay kaibigan or pinsan nitong si Mr. Alden Richards. Kaya po yung ikinakalat na news tungkol po doon is hindi po si Miss Catherine Bernardo yun. Kasi ito po yung point of view ko bakit po kailangan i-blur ni Mr. Alden Richards kung talagang kasama niya si Miss Catherine Bernardo that time? Dahil ba hindi siya confident, nahihiya siya or whatever? Kasi deserve naman ni Miss Catherine na i-flex Ba't kailangan niya pang i-blur kung talagang si Miss Catherine Bernardo yun? Kasi I just confirm na yun po ay hindi si Catherine. Yun po ay pinsan ni Mr. Alden Richards. At yung photos po na nakikita po natin, yung nakita po natin mga photos po nila, nangyari po yun nung birthday po ni Miss Angel Polkerson, yung half-sister po ni Mr. Alden Richards. Kung natatandaan nyo yan si Angel, ayan, half-sister niya po yan. Magkapatid po sila sa ama at kamakailan lang nag-celebrate siya ng kanyang birthday sa isang Japanese restaurant kasama po ng Polkerson fam, si Raisa Polkerson, si Daddy Bay, si Alden Richards, saka si April na pinsan po nila. So, yun po yung aking point of view. Parang wala pong point para po ilihim or i-blurred ni Mr. Alden Richards si Miss Catherine. Hindi po niya deserve na i-blurred siya sa photos. At hindi rin niya deserve na ikahiya siya ni Mr. Alden Richards. So, gets niyo po yung points. So, dapat po wag tayo malito. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction ninyo. Pinatulan ko yung isang komento. Ito siya. Sabi ni Ma'am si Maria Lourdes Coronacion, if I were Catherine Bernardo, I will not make a movie with the love team. Okay na yung napagbigyan na yung clamor for HLA. Tama na rin para dun siya sa guy na super galing sa gimmick. Catherine Bernardo doesn't have to do a remake.
she has na run out of offers anyway. I-repeat, tama na yung twice na partnership of Catherine Bernardo with this leading guy of HLA. Galing magpasakay, kaya mga gullible fans, ayun, believe na believe. Yun sa YouTube na video of his sweet message for his real girlfriend is being featured and posted by the people close to them in their circle. I strongly believe Kat deserve a good man, someone like the husband. So parang sinasabi po dito ni Ma'am si Maria Lourdes na hindi po niya gusto or hindi po niya, parang hindi siya agree na si Mr. Alden Richards at si Miss Catherine ay magkaroon pa ng panibagong projects together. Sabi niya, kay Abad and Donna Cruz, Catherine Bernardo should be flaunted and not to be hidden. Any man can be proud of her and she deserve na ipagsigawan, hindi itago. Sabi nga, background music nitong girlfriend ni Guy, she knows. So, Catherine Bernardo knows the truth about this guy and the true girlfriend. By the way, sabi pa ni Guy, I remember who need to reveal the truth dahil it feeds his delusional fans. Aagawin pa daw ba niya ang ikakaligaya nitong mga to? Look, if you analyze. So, hindi ko alam kung sino yung tinutukoy niya dito or kung saang video niya napanood na parang sinasabi niya dito na si Alden Richards daw ay hindi proud. At parang pinasasakay lang yung mga fans ni Alden at ni Catherine Bernardo dahil nga meron silang movie. At parang sinasabi niya dito na si Alden Richards daw is gimmick lang yung kanyang ginagawa para kay Miss Catherine Bernardo. And then, I challenge her to ilagay niya dun po sa comment section yung sinasabi niyang video para po mapag-aralan natin at kung sino po yung tinutukoy niya doon. Kasi kung si Miss Glenda po ang tinutukoy ninyo sa video na yan, nagkakamali po kayo dahil si Glenda ay ipinost na ang kanya pong real boyfriend sa kanyang TikTok account. So kung sino man yun, kung sino man yung girl na yun, mas maganda para mapanood natin yung sinasabi niya. Sabi niya, if things because it's promo time, why wait for the promise kid if you're really proud of Catherine Bernardo? Very showbiz, contradictory to what Joro said. I have reacted already about this guy and his true girlfriend, which he doesn't want to reveal because it's a career move by the people around him. Yun, yung sinasabi niya. So, sinabi niya pa rito sa kanyang comment section na ito raw channel na to is very biased. And FYI, for your information, if you think that this channel is biased, why are you here? So, bakit ka nandito? At the same time, hindi porket hindi mo gusto si Mr. Alden Richards for Miss Catherine Bernardo, lahat kami dito mali na. Lahat kami dito bias na. So, kung mapapansin po ninyo that this channel, kapag nakakita po ako ng mga bad comments, toxic comments, kino-call out ko po yan kasi as much as possible, ayaw po natin na maging bias. Lagi po natin tinitignan yung mga brighter side, hindi para mag-dwell tayo dun sa mga negatibo. If you think that you don't want Alden Richards for Catherine, hindi naman po pwede na sasabihin mo na kami lahat dito ay mali, kami lahat dito ay delusional. Nasa sa inyo naman po yun And if you think that this channel is biased, you are free to go. Yun po yung pinaka pwede kong sabihin po sa inyo ngayon. With all due respect, no? Kayo na po mag-decide kung kayo po ay magsistay or mag-go. And I agree with you kung ano po yung sinabi ninyo that Catherine Bernardo's deserve to be flaunt, not to hide. Totoo po yan. Hindi naman talaga kailangang itago. Pero wala po tayo sa posisyon para pupilitin sila kung kailan yung gusto nilang sabihin yung totoo or kung kailan po dapat nila i-announce. Dahil sabi nga ni Alden Richards, 'di ba? Hindi po lahat ng bagay ina-announce sa publiko at hindi po nila utang na loob sa'yo kung hindi po sila umamin sa publiko. Well, in fact, hindi naman po natin hawak ang kalooban ni Catherine at ni Alden Richards. So, kung ang opinion po ninyo is parang gimmick lang ang lahat ng ito, patuloy po nating sinasabi na sa tingin po ba ninyo kapag umamin na po si Alden Richards at si Catherine Bernardo na talaga nagliligawan sila at nagkakamabutihan sila sa panahon ng movie nila, hindi po ba iisipin ng marami na ito ay isang promo lang? Katulad po ng iniisip nyo ngayon. Kaya nga, there's always a time for everything. Hindi po lahat ng oras ay nandun po sa kagustuhan po ninyo na malaman kung anong katotohanan. Huwag po natin masyadong i-pressure or huwag po natin masyadong pilitin ng mga taong ito doon po sa kagustuhan natin na kung ano po yung gusto natin mangyari sa kanila. Kasi at the end of the day,
yung sila pa rin po talaga magde-decide for that eh. Actually, wala naman talaga tayong pakialam at wala rin naman tayong mapapala kung pakikialaman natin yung mga buhay nila. We are just here because we are enjoying watching their movies, watching their career, watching their life, diba? Na nagbibigay talaga ng kasiyahan sa lahat ng mga Katden fans. So, if you think na hindi ka na nila nabibigyan ng kasiyahan, you are always free to go. Next one, sabi ni Ma'am Dorothy Javier, sa opinion ko parang advantage din po siguro yung mga reschedule yung palabas ng Kim Pao dahil sa coming movie ng Katden kasi po yung ipapalabas na yun na sked baka po hindi masyadong pumatok dahil mga nasabay kasi sa promotion ng HLA at isa pa po mas marami talaga ang fans ng Katden at busy pa silang masyado sa pagtulong ng promotion ng HLA kaya baka konti lang manood ng Kim Pao movie. Sa palagay ko lang po tignan na lang natin ang result o outcome ng movie ng Kim Pao. Actually po, talagang kung tutuusin is pressured sa in real talk sa real talk tayo, doon tayo sa totoo. Kahit naman talaga sinong director, producers, artista, mape-pressure doon po sa naging outcome ng pre-selling tickets po ng HLA. So possible talaga 'yan. Wag na tayong mag-sugarcoat sa mga bagay-bagay, 'di ba? Sabi diyan, result o outcome ng movie ng Kim Pao pag naipalabas ng sked, kung hindi rin nga nag-change ng schedule, sana nga tumabo pa rin ang takilya. Ang hirap kasi nagkasabayan na lang yung masyadong malakas. Totoo po 'yan. Malakas po ang Kim Pao. Sobrang dami po nilang supporters. Talagang ang dami nagmamahal kay Kim Chiu dahil talagang siya talaga yung parang talo doon po sa kanilang naging ex ng, alam niyo naman po ang Pinoy, 'di ba? Kung sino yung makikita nating inape, doon talaga tayo Sabi ni Mr. Louis Cruz, grabe mga bashers, kahit magaling director mo, dapat maganda din story at relatable sa viewers. And plus yung mag-act, of course, kasi yung di rin nila magagampanan na maayos para madala at ma-feel din yung story o movie talaga. Additional factor na lang yung ma-inlove ang mga viewers sa mga artistang gumanap at iidolo na sila sa love team. True naman, Salamat po. Talagang kumbaga parang ang laging purpose po ng isang movie is makarelate talaga yung mga manonood po nila. Sabi ni Ma'am si Annabel, hello Miss Darets, kung totoong mag-remake ang Marimar, parang ang hirap pumili kung sinong bagay sa role ni na Andrea at Catherine. May kanya-kanya silang karisma. Yes po, totoong mahirap magsama sa isang endorsement ang Katden. Aside kasi sa mahalang talent fee nila, super busy din sila. Pero I heard meron silang ginawang photoshoot. I don't know if para yun sa promotion ng HLA or endorsement. Yun sa movie naman Kim Pao, nahihirapan silang makisabay sa HLA movie ni Katden. Nakameron din yung balota ni Marian sa October 16 kaya mas mainam na i-move nila after ng showing ng HLA. Thank you Miss Dareds sa updates ng Katden. Ayun. This is really a good decision na rin. Maganda po yung naging decision nila na i-move para at least next year meron na naman or after this, 'di ba? Meron na naman tayong aabangang magagandang movie. And I really recommend this movie, yung Kim Pao movie, yung kanilang Can't Wait for Love ba yun? Alam kong magagampanan po nila yun kasi naka-receive nga ng award si Miss Kim Chiu, 'di ba? International. And sabi pa ng isa pang viewers natin, ang Kim Pao merong 2 series this year at upcoming movie. That is 3 projects na sunod-sunod. Samantalang sina Catherine at Alden, some project 5 years after HLG. How can people say na pabor ang ABS-CBN sa Katden people? Do the math. They probably just want to concentrate muna sa promotion ng HLA before concentrating their effort on the Kim Pao movie. People, don't be too greedy. Bigyan naman ng chance ang ibang artista. Tama naman, 'di ba? Totoo po yan, sunod-sunod talaga yung mga projects po nila. And syempre, one at a time. Bigyan ng time at bigyan ng para mas mabigyan ng importansya din yung mga magagandang movie ng ABS-CBN. Sabi ni Ma'am si Daisy, good evening Madam Darets. Mapapa-comment na naman ako about sa Marimar. Gusto namin si Kat and Alden if dahil ang lakas ng chemistry ng Katden, grabe. Siguro dahil sa pareho silang talented, mabait at makajos. Regarding naman sa Kim Pao, okay lang yon na makancel dahil grabe talaga ang Katden ngayon. Umaapaw kaya ang daming inggit sa Katden. Si Kat ang lucky charm ng Bernardo family. Super blessed na talaga si Kat. Salamat sa araw-araw na content mo. Hindi kami magsasawa sa kakapanood. God bless always. Ayan. Thank you so much sa inyo pong mga komento.
And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.